Nakita nilang kinakain ng wyvern ng isang oso kaya agad nagtago sa puno si Ray na sinabing umalis na sila. Pero sinuntok lang ito ng orc kaya nagulat ang babae. Sa daan ay isang red wyvern ang lumapag at balak silang kainin kaya labis ang takot ng babae. Pero nilapitan lang ito ni Rick at binigyan ng isang suntok at wasak ang ulo ng malaking wyvern. Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series kay Rick na naitapon at feeling ay mamamatay dahil sa naramdamang sakit ng katawan. Kinalaban pala niya ang ilang mga malalakas na nilalang na nag-iilaw ang mga mata na kanya ding mga master. Saka siya nahilo. Isang araw ay kinakausap niya ang guild clerk na si Alisa ng isang lasing na adventurer ang lumapit at bigla na lang inistorbo ang dalawa. At mapilit na hinawakan pa ang kamay ng babae na hindi komportable. Kaya inakbayan siya ni Rick at walang ano-ano ay bigla na lang knockout ang lalaki. Tapos kunwari hindi alam ng ating bida na pinaupo ang adventurer sabay sabing drink moderately. Pag alis ni Rick ay nakita ng mga tao na may marka ng kamay sa armor ng adventurer. Isa daw itong Class A adventurer na manyak. Napaisip si Alisa at naalala na hinawakan ni Rick ang adventurer kaya siya nagduda. Sa pagsusulit ng kakayahan ng mga gustong maging adventurers ay napahiya si Rick nang hawakan nito ang bolang kristal dahil F- ang level niya. Kaya sinabi ng mga naroon na umuwi na lang siya. Tapos biglang nabasag ang kristal. Sinabi ng examiner na susubukan din ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang slime bag. Kaya naalala ni Rick nang nagsasanay siya sa gubat kasama ng isang monk na pangit. Sinabi ng monk na pinaka-importante ang katawan ni Rick dahil ito ang pundasyon ng kanyang lakas. Saka sinuntok ang bag na nawasak para ipakita ang role model ng pagiging malakas. At inutusan si Rick na suntukin ang bag ng 50,000 araw-araw. Sa testing room ay isang lalaki ang unang sinipa ang bag at hindi daw masama. Tinawag naman si Fried na anak ng isang duke na mayabang at proud sa lakas. Nagpalabas siya ng energy at nagmagic ng apoy sa kamay kaya napahanga si Rick. Pero slow motion ang pagtama nito sa slime bag na kinadismaya ni Rick pero napagalaw nito ang slime bag. At pasado daw ito na level 3 pa kaya nagtaka si Rick dahil napakahina naman. Naalala kasi nito noong nasa bundok pa lang siyang nagsasanay ay tinakbuhan niya ang malaking bowl ang apoy na itinapon sa kanya ng trainer niyang si Druckle. At nakitang sumabog ang bundok na nataman. Kaya naisip ng bida na baka kinumpres ni Fried ang energy ng fireball kaya maliit. Ilan pang adventurers ang sinubukang sirain ng slime bag. Nang panahon na ni Rick para matest ang lakas ay sinabi ng isang examiner na matanda na daw si Rick para maging adventurer at mas mabuting bumalik na lang ito sa kanyang ordinaryong trabaho. Kaya naalala ng bida nang nahirapan din siya sa training pero pinatayo siya ng kalbo na trainer. Tapos nang marinig ito ng mga naroon na adventurers ay minamaliit siya. Nagpunta siya ng harap ng slime bag at sa isip ay hindi siya sisuko. Saka din nagbuelo at sinuntok ang slime bag na nawasak dahil sa lakas ng suntok niya. Kaya labis ang gulat ng mga kasama niyang adventurers na napanganga. Sa isip ni Fried ay defense magic daw ang lakas niya at tatalunin si Rick dito. Sinubukan ng depensa ni Rick at madali lang siyang nakasurvive. Kaya nagulat ulit ang mga applicants pati ang self-confident na Fried. Nagtanong ang examiner kung may iba pang alam na defense technique si Rick dahil gagamit siya ng mas malakas na magic. Ngunit sinabi ng bida na level 1 lang ang alam niyang atake at depensa at sapat na ito. Kaya gumamit ng level 5 na attack magic ang examiner na itinapon kay Rick. Kaya naramdaman ng nasa malayong si Sylvester ang attack magic. Nagpunta siya sa examination at nalaman ang nangyari patungkol kay Rick na overage na para maging adventurer. Pero nawasak nito ang slime bag sa isang suntok lang at gumamit ng level 1 para sa level 5 na attack at hindi nasaktan. Sa labas ay kinausap ni Rick si Rayannette at sinabing naging ayos naman ang pagsusulit niya. Lumapit si Fried na naiinis kay Rick at umiyak ito dahil inagaw ng bida ang spotlight na para sana sa kanya. Sinabi niyang magpapabida sana siya sa pagsusulit pero dahil malakas si Rick ay hindi na siya ang bida. Dahil dito ay dumating si Angelica at sinabing mananagot si Rick dahil sa pagpapaiyak nito sa kapatid niya. Itinapon nito ang gloves kay Rick at sinabing hinahamon ito ng duel. Pinulot ni Rick ang gloves na sinabing iisipin ng iba na walang modo ang chicks kapag ganun ang ginagawa sa ibang tao. Pero sinabi ni Rayannette na dahil pinulot ito ng bida ay ibig sabihin na tinanggap nito ang hamon. Kaya nagpunta sila ng isang ground na pinaglalabanan ng mga gladiator. Nagpakilala si Angelica na second class ng Knights of the Realm. At ang matatalo sa laban ay magiging alipin ng mananalo habang buhay. Hindi alam ni Rick ang ibig sabihin ng Knights of the Realm kaya sinabi ni Rayannette na Class B hero ito. Kaya nagpanik ang lalaki na feeling ay mas mahina siya. Pero ipinaalala ni Rayannette ang training nito noon. May usapan pala si Rick at ng 4 nitong trainer kasama si Rayannette na kapag naipakitang karapat dapat siya ay makakasali siya sa party nila. Lumapit si Rick kay Angelica. Kinuha ng babae ang espada at sinabing hindi papatayin si Rick.
Mabilis itong umatake ng espada na hindi nasabayan ni Rick pero yung gate na naroon ang inislice ng babae na nahati nga. Tapos patawa-tawa ang mayabang na Freed dahil sa lakas ng atin ito. The Flash daw ang nickname ni Angelica dahil sa bilis nito. Kaya napakamot ang bida. Muling umatake si Angelica na target ang bida. Pero nang umatake ang babae ay napakabagal nito sa paningin ni Rick at mas mabilis pa siya sa pagtakbo. Kaya madali siyang nakaiwas na ipinagtaka ni Angelica dahil mas mabilis pa si Rick kaysa sa mga nakalaban niyang knights. Muling umatake si Angelica na ikinabahala ng bida dahil napakabagal nito para maging knight. Kaya nagyabang si Rick sa isip na baka malakas lang siya. Pero nadulas si Angelica na nagpagulong-gulong at aksidenteng naiwas-iwas ang espada nito na naging mabilis sa paningin ng nabahala na Rick na umilag. Kaya binawi niya ang inisip na mas malakas siya. Sa isip ni Angelica ay alam niyang nadulas siya pero gustong magkunwari at sinabing special move niya iyon. Saka nag-charge at muling sumugod ng mas mabilis nitong pag-atake. Sa tingin ni Rick ay naging times 3 daw ang bilis ni Angelica pero mabagal pa rin sa kanya. Nakaiwas ulit ang lalaki na ikinagulat ni Angelica at inisip na 2 move na lang ang natitira niyang galaw. Inulit ni Angelica ang parehong teknik na iniwasan ni Rick habang nag-iisip na umatake din. Nagdesisyon si Angelica na subukan pa nito ng isa pang beses ang parehong teknik. Kaso ay nadulas siya ulit na mas bumilis na kinagulat ni Rick. Kaya sumuntok ang lalaki na kinasira ng lupa at naitapon si Angelica. Saka ipinakita ang pagkalaki-laking butas sa ring dahil sa suntok ni Rick. Nagulat ang natakot na Angelica at inisip na kapag nataman siya ay butas ang katawan. Nagtanong siya kung sino si Rick at nagpakilala naman ito na dating clerk pero umalis at nag-training ng 2 taon para maging adventurer. Inexpect ni Rick na malakas si Angelica at excited na naghamon ng round 2. Pero agad na sumuko si Angelica na natakot. Pero nagrason ang ma-pride na babae na ayaw niyang masaktan si Rick at ituloy na lang ang laban nila next time. Aalis na sana si Angelica nang maalala ni Rick ang sinabi ng babae na ang matatalo ay magiging alipin habang buhay. Sinabi nitong alipin na niya si Angelica kaya nalintikan ang natigilan na babae. Saka walang imik na ginamit ng babae ang The Flash technique at tumakbo palayo. Kaya naiwan ng lalaki na hindi alam kung nanalo siya sa laban. Pero sinabi ni Rheanet na inamin ng katunggali niya na natalo ito. Sinabi ni Rheanet na darating doon ang 3 pa niyang kasama para malaman ang resulta ng pagsusulit ni Rick. Kaya natakot ang lalaki na feeling ay magigisa siya kalaunan. Saka ipinakita ang 3 pa niyang trainer na parating na. Natipon ang mga applicant sa kwarto kung saan malalaman nila kung pasado sila o hindi. Kabado ang bida dahil kapag hindi siya pumasa ay gagawin nilang mas mahirap ang training niya. Naayaw naman ni Rick dahil siguradong tigok na siya kapag nagkataon. Nakuha niya ang card na nag-ilaw at naging kulay blue na ibig sabihin ay nakapasa si Rick. Kaya naman masaya ito. Paglabas nila ng kwarto ay nakaamoy ng amoy tay ang bida at paglingon nila ay naroon ng isang papogi na nagpakilalang anak ng mayaman. Ito si Raster na kamag-anak ni Freed at Angelica. Interesado lang si Raster sa Dark Elf at walang pakialam kay Rick na napahiya ng magpakilala. Hinawakan agad ni Raster ang kamay ni Rheanet at inaya itong maging pangalawang asawa niya. Saka muling nagpapogi at handa na daw itong iuwi. Pero agad sumingit si Rick at sinabing kasintahan niya ang elf. Nakita ni Raster ang application card ni Rick at pinagtawanan ito dahil matanda na siya ngunit bagong adventurer pa lang. Saka pa niya ipinakita ang badge na symbol na rank A na siya. Mayabang na inaya ulit nito sumama sa kanya si Rheanet. Pero niyakap ni Rheanet ang kamay ni Rick na naramdaman ang siopaw nito at sinabing masaya na siya sa piling ng boyfriend. Saka sinabing amoy tay ang pabango ni Raster na inasar pa ni Rick. Kaya naiinis si Raster na sinabing lagot si Rick sa mock battle test nila saka umalis. Agad tinanggal ni Rick ang braso sa malambot na siopaw at humingi ng patawad dahil nagpanggap na boyfriend ni Rheanet. Pero sinabi ng babae na ayos lang daw dahil masarap ito sa pandinig. Naiinis na umiinom ng alak si Raster nang dumating ang 2 kapatid na umiiyak. Nagsumbong sila na isang mas matandang lalaki ang nagpaiyak sa kanila. Kaya nagalit daw si Raster na lagot kung sino man ito. Suspect niya si Rick na pangit sa isip niya. Nakinumpirma ni Freed nang sabihin ang itsura nito. Habang naglalakad ang 2 bida ay nagpakilala si Lynx na isang examiner na susubukan ang bida sa mock battle test niya. Kaya sa isip ni Rick ay masaya siyang hindi ito si Raster. Nagulat daw si Lynx dahil mula sa pagiging receptionist ay naging adventurer ang bida kahit matanda na. At na-inspire siya dito dahil pareho sila ng kwento na matanda na bago naging adventurer. Sinabi ni Lynx na halos 20 years daw ang ginugol niya para maging B-rank. Saka sila nag-handshake at binalak na uminom kalaunan. Pero nasa gilid lang pala si Raster na nakikinig. Naglalakad si Lynx nang tawagin siya ng mamaliit sa kanya na Raster at sinabing kailangan silang mag-usap. Masaya naman at relax si Rick dahil mabait ang makakalaban niya sa mock exam. Pero nang sabihin ng announcer na dahil nagkasakit si Lynx at si Raster ang magmo-mock exam sa kanya, ay nabahala si Rick.
Sinabi ni Rhaenyra na magkatunog ang last name ni Fried, Angelica at ng mock examiner niya. Mas natakot ang bida nang mag-usap ang mga kapwa applicants at sinabing terror daw si Raster sa mga baguhan na adventurers. Sadista daw ito kapag may nagustuhan na sirain. Dahil sa nalaman ay na-pressure si Rick na natatakot sa mock exam. Alam din niyang itutuloy man niya ang application o hindi ay papatayin pa rin siya ng 4 na trainer sa training pag-uwi. Saka para itong bakla sa pag-iyak na patakip-takip pa ng mukha. Pero nilapitan siya ni Rhaenyra at sinabing kailangan lang niyang magtiwala sa sarili at magiging ayos din ang lahat. Kaya naman daw bumalik ulit ang self-confidence ng bida. Isang nakatalukbong ang tinawag si Rick na young man kaya masaya naman ang bida. Nag-alok ang nakahudi na ma-assess ulit ang lakas ng bida sa pamamagitan ng bolang kristal. At alisto naman ang bida na lumapit para sa gagawin. Ngunit pag-upo niya ay naglaho ang bida dahil may teleportation magic circle pala sa upuan. Sa kapatawa-tawa pa ang nakatalukbong na walang iba kundi si Fried lang pala. Agad na sinira ni Rhaenyra ang kristal at binuhat sa kwelyo ang loko-lokong bata. Sinabi ni Rhaenyra na sabihin nito kung nasaan si Rick. Ayaw pa sana ni Fried pero tinanggal ni Rhaenyra ang eyebrow niya at sinabing kasunod na tatanggalin ang mata nito. Kaya natakot si Fried na sinabing hindi niya alam kung paano gumawa ng teleportation magic kahit sabihin kung nasaan si Rick. Sa kabilang banda ay nasa tabing dagat na si Rick na nagtataka. At nasa harapan na niya ang ilang mga lalaki na nakahandang mangbasag ng itlog niya. Nagpakilala ang mga ito na tauhan ng 3 mayaman na Dermot family. Mga B-ranks daw ang mga ito na naroon para bugbugin ang bida. Kaya natakot ulit si Rick lalo na nang ilabas nila ang armas. Natigilan siyang namutla nang makita sa taas ang mga trainer na naroon at nagtanong kung anong ginagawa ni Rick doon. Lumapit ang orc at sinabing dapat nasa exam si Rick at hindi nagre-relax doon. Nataranta si Rick lalo na nang lumapit ang kalbo na pinapaalis ang mga master ng bida. Nagrason si Rick na tinutulungan siya ng mga naroon para magsanay bago ng mock battle niya. Saka sinabihan ng boss bodyguard na umalis na bago pa sila malintikan. Pero hindi naniniwala ang boss. Umatake ang kalbo sa kapwa kalbo gamit ng espada. Pero ang espada ang nawasak na parang bote ng Red Horse kapag ipinukpok mo sa kalaban mong lasing din. Sinabi ng orc na dapat daw ipinasa ng kalbo ang lakas sa espada para hindi nasira. Sumuntok ang nainis na kalbo pero sinalo lang ito ni Ash Orc at nilagatok kaya napasigaw ang bully na kalbo sa sakit. Pero agad din nilunasan ng kalbo na orc ang kamay ng nasaktan na kalbo gamit ng magic. Saka pa ito nag-advise sa kapwa monk nang dapat nitong pag-focus ng energy kapag umaatake. Nabisto ni Miss Et na naroon pala ang mga siga para istorbohin ang bida sa pag-exam nito. Nakinumpirma ng bida, kaya inilabas nito ang armas na baril na pinagtaka ni Rick. Sinabi ng mga men in black na unahin nilang bugbugin si Miss Et. Pero pinagbabaril sila ni Miss Et at bagsak sila. Natigilan sila nang sumigaw ang isa pang bodyguard na papatayin daw si Drackle. Agad itong pinatigil ng bida at ng orc kung ayaw masaktan. Pero sinaktan kasi ng lalaki ang babae na biglang nanlisik ang mata. Kaya alam na ng bida ang mangyayari. Sumabog ang mga butler dahil sa power ni Drackle. Sinabi ng boss nilang matanda na kilala na nito ang mga kaharap nilang legendary na mga class S na mga nilalang. Si Drackle na demon, si Miss Et na matanda ng elf pero mukhang bata at magaling sa paggawa ng advanced weapon. At si Ash Orc na malakas at magaling sa magic. At dahil nakita na ito ng matandang guard ay handa na daw siyang mamatay. Saka pinasabog-sabog na sila ni Drackle. Saka nagpaalam ang bida na babalik na sa exam. Nagmakaawa si Fried na iwan na siya ni Rhaenyra. Pero sinabi ng babae na kailangan munang maibalik doon si Rick. Sinabi ni Fried na hindi na babalik ang bida pero nagulat siya nang magsalita itong naroon na. Kaya itinapon ni Rhaenyra si Fried na naitanim sa dingding. Saka sinabi ni Rhaenyra na nasira nito ang pader dahil naasar ng kaunti. Natigilan sila nang dumating si Lynx na nasaktan ng katawan at humingi ng tulong sa dalawa. Kalaunan ay sinabi nito ang totoo na tinawag siya ni Raster para magtanong. Pinagtripan daw siya ni Raster nang sabihin niyang galing siya sa mahirap na status at naging adventurer dahil gustong magpatayo ng paaralan ng mga bata. Kinulong siya sa isang kwarto na sinaktan. Saka pa ginamitan ng magic na tali at iniwan na ng hihina. Sinabi ni Lynx na dapat nang umatras ni Rick sa pagsusulit. Pero sinabi ng bida na hindi sila dapat susuko sa kanilang tunay na pangarap. Ipinakita si Raster na isa ulit na kawawang low level ang sinunog gamit ng fire magic. Pumasok si Rick na kinasaya ni Raster sabay nagpalabas ng malakas na fire magic at tumatawa. Pero naiinis ang bida na sinabing pababagsakin ito. Isang nagpakilalang Adolf ang nagpaliwanag ng kakayahan ng isang adventurer. At may kakayahan siyang makita ito dahil taglay na niya ito buhat na ipanganak. Tinignan niya ang kalbo na kasama ni Rick sa pag-exam na mahina lang at sinunog ng power ni Raster. Tinignan naman niya si Raster na mas napuno ang strength indicator. Pero sumakit daw ang mata niya dahil napapagod kapag tumitingin sa mga malalakas. Naintriga siya kay Rick na kanyang sinubukang masilip ang lakas.
Pero nang ginawa niya ito ay nasaktan ng mata niya ng labis. Naroon din sa audience si Alisa na nakilala si Rheanet na kasama ni Rick nang magkita sila kahapon. Nagbatian sila at parehong pinagalaw ang kanilang mga daladalang pagawaan ng with milk. Kapag nag-order ka ng brewed coffee, sabihin mo with milk sa kanan man o sa kaliwa. Tinawag ng mga kasama si Rheanet kaya nagpunta sila doon para panoorin ang mock exam ni Rick. Sinabi ni Miss Et na tabihan siya ni Rheanet. Pero ayaw ng babae ang manyak. Pinagbalingan ni Miss Et si Alisa nang makita ang with milk nito. Pero iniiwas na siya ni Rheanet. Nag-cheer si Angelica na pahirapan ng kuya si Rick. Pero nagtaka siya nang dumating ang mas batang kapatid na may benda ang ulo. Sa ground ay nagyabang si Raster at kinwestiyon ng bida at sinabing bakit pa ito nangangarap na maging adventurer. Kaya sumagot ang bida na hindi siya magpapatalo sa nagpapahirap ng mga applicants na tulad niya. Umatake ng sample na ice magic si Raster pero hindi pinatamaan si Rick. Naalala ni Rick ang sinabi ni Rheanet na obserbahan muna nito ang kalaban at alamin kung anong intensyon na gawin. Kaya nag-relax siya para mawala ang galit. Sinabi ni Raster na dahil hindi umaatake si Rick ay siya ang unang gagalaw. Saka din nagpalabas ng level 3 fire magic. Direct hit ito kay Rick pero hindi siya nasaktan. Nagtaka si Alisa kung bakit. Kaya ipinaliwanag ng orc na wala itong silbi para kay Rick. Sinabi nitong kahit huli na sana para kay Rick na maging adventurer ay nagsanay siya ng matindi para mapalakas ang katawan. Binigyan siya ng tig 100 kilos na weight sa paa at ipinahabol sa mga carnivorous na hayop kaya siya lumakas. Kasunod na nagpalabas ng level 4 magic si Raster na wala pa ring epekto kay Rick. Dahil wala pa ring nangyari ay level 4 fire magic naman ang ginamit ni Raster pero buhay pa rin si Rick. Ipinaliwanag pa ni Ash Orc at ng mga kasama kay Alisa na ang totoo ay isa ng S-rank ang lakas ni Rick na katulad nila. Pero hindi pa ito alam ni Rick. Palagi kasing sinasabi ni Ash Orc kapag nagsasanay sila na mas mababa pa sa rank F ang performance ng bida. Pero ang totoo ay nasa S-rank level na ito. Sunod-sunod pang pag-atake ang ginawa ni Raster kay Rick gamit ng fire at earth magic nito. Inakala niyang panalo na siya pero lumabas pa rin si Rick sa lupa na ginawa niya. Nainis si Raster na sinabing gagamitin na ang mas malakas na pag-atake sabay charge ng kamao nito at mabilis na umatake. Pero sinanggalang ito ni Rick ng simple na suntok. Nakita na daw ni Rick ang kahinaan ni Raster na masyadong naniwala ito sa natural na kakayahan at hindi niya hinasa. Kaya hindi naabot ang maximum effect ng power. Binati ni Raster ang bida dahil buhay pa. Pero hindi na daw ito makakaligtas sa gagawin niya. Nagusal pa ito ng pinaghalo-halo na magic saka nagtapon ng mas malakas na apoy. Pero sinalo lang ito ni Rick na sinabing hindi pa ginamit ang buong lakas. Muling umatake ang mayabang na Raster na sinalubong ni Rick ng simple na suntok. Kaya napilitang gumamit ng body harden ng magic si Raster na naibalik. Sinabi ni Rick na simple na lakas lang ang ginamit niya at walang magic. Kaya nagtanong si Raster kung anong mga pagsasanay ang ginawa ni Rick para maging malakas. Sumagot ang bida na ikinulong siya sa kulungan ng dragon at hindi pinalabas hanggang matalo ito. Ang nilalakaran din niya ay panay mga bomba. Lumalangoy din siya sa monster fluid. Nasabi ni Alisa na kung totoo ito ay patay na sana ang bida. Kaya ipinaliwanag ng kalbo na maraming beses nang namatay si Rick pero ginamitan lang nila ng healing magic kaya naroon pa rin siya. Dahil daw sa paulit-ulit na pagkasira ng katawan ni Rick ang dahilan kung bakit siya naging malakas. Ipinakita ang pagbuli at pagpatay ni Miss Et sa kanya. Maging ang pagpitpit ni Drackle sa kanya gamit ng malaking bato. Ipinakita din na may teknik na tinuro si Rheanet para mahati ang mga kahoy. Nang sinubukan ito ni Rick ay nahulugan siya ng troso at namatay. Kaya napatawa si Raster na hindi naniniwala dahil wala namang ganun na training center. Saka muling nagtanong si Raster kung anong dahilan ni Rick para maging adventurer. Kaya sinabi ng bida na gusto nitong talunin ang pinakamalakas na legendary monster. Dahil sa narinig ay mas kinutya ni na Freed at Raster ang bida dahil legend lang daw ang gustong makalaban ng bida. Pero sinabi ni Orc na totoo ito at iyon ang goal nilang mga class S level. Nagsawa na si Raster sa kaharap kaya gumamit na ng level 7 magic at nahuli si Rick ng lumabas na ugat sa lupa. Kaya napahanga ang bida dahil nagawa ito ni Raster nang walang incantation. Hindi pa tapos si Raster na gumamit ng incantation magic at tinawag ang power ng isang malakas na nilalang na gawa sa puno. Lumabas nga ito at naging malaking armor na monster. Kaya nagulat ang mga audience na first time daw makakita ng level 8 magic. Mas naging mayabang ang magkapatid na excited para sa kuya. Hinamon ni Raster si Rick na malampasan ito. Kaya gumamit ng level 1 spell si Rick na binalot ang kamao kaya natatawa si Raster na anong magagawa nito sa level 8 niyang magic. Sinabi ng bida na ginamit na ito ni Rick ng 1,000,000 na beses. Hindi naniniwala ang mga nakarinig pero sinabi ni Ash Orc kay Alisa na gamit ang space-time ay nagawa na ito ni Rick. Nagtago na si Raster sa armor nito at inihanda ang malaki nitong nagliliwanag na kamao. Kaya nagposisyon na rin si Rick para sa kanyang level 1 na suntok.
Nang pinalaya ni Raster ang level 8 magic nitong suntok ay sinalubong naman ito ng level 1 magic na suntok ng bida. Patawa-tawa pa si Raster na inakalang dudurugin ang katunggali. Ngunit nagulantang at hindi makapaniwala ang mayabang ng magkadurog-durog ang ipinagmamalaki niyang high-level magic monster. Saka din siya naitapon sa bleachers at nawalan ng malay. Kaya hindi makapaniwala ang kanyang mga spoiled brat na kapatid na talo ang kuya nila. At sinabi ng bida na walang mali sa rason niyang maging malakas. Kalaunan ay pinuri siya ng mga Class S heroes na mga trainers at ni Alisa dahil sa tagumpay sa mock exam. Napagtanto ni Rick na naging malakas daw pala siya sa nagdaan na 2 taon. Saka nagpasalamat sa tulong ng mga trainers nito. Narinig nila ang maingay na magkakapatid dahil concern ng 2 mas bata sa nasaktan na kuya. Pinansin ni Rick ang mga ito at sinabing nasagot na siguro ang tanong ni Raster dahil natalo siya ng isang matanda na tulad niya. Sinabi ni Rick kay Raster na pumili ng isang teknik at ito ang kanyang i-master hanggang maging quality ang labas. At huwag siyang sisuko hanggang magawa ito. Sumagot naman si Raster na gagawin niya ang lahat para maging siya ulit ang maging examiner ni Rick sa susunod na rankang exam nito. Saka din naglakad paalis. Hinabol siya ni Fred at Angelica pero nagulat ang bida nang magbaw pa si Angelica sa kanya. Hindi na hinintay ng mga bida ang announcement ng exam at diretso na sila sa isang restaurant at kumain ng masarap na pagkain. Napansin ni Rheanet na naging kalmado na ang bida kumpara noong una. Kaya sinabi ng lalaki na dahil nang pag-usapan nila ang kanyang pangarap kanina ay mayroon siyang naalala. Ipinakita noong bata pa si Rick na inspired siya sa legendary story ni Yamato na gustong malabanan ang pinakamalakas na monster. Pero sinabi ng tatay niyang huwag siyang maniwala sa mga brain rot na kwento at bagkus ay pumili na ng magiging career nito. Nang ma-diagnose siya ng doktor ay nalaman niyang mayroon siyang inborn skill pero hindi pa nila alam dahil late ito. Kaya masaya ang bata na hindi tumigil sa pangarap na maging pinakamalakas na adventurer. Kaso nang magbinata na siya ay wala pa rin siyang nadiskubre na magic skill. Kaya ang kinahantungan niya ay nagtrabaho bilang isang ordinaryong receptionist na kinasaya ng mga magulang. Pero para sa kanya ay hindi siya masaya lalo na kung nakikita ang mga adventurers sa opisina. Hindi pa rin siya tumigil sa pangarap. Hanggang makilala niya si Alisa na nakatrabaho with Milk. At siya rin ang nagturo ng ilang mga office tasks sa babae. Palagi rin niyang nakakausap ang isang adventurer na si Zaid at minsang pumasok ito ay ipinakita ang tsapa na na-promote sa B-rank. Pinuri naman ito ng napawaw na bida. Pero sa loob-loob ni Rick ay napag-iiwanan na siya ng mga tao na kapareho ang pangarap niya. Wala naman daw siyang problema sa pera subalit hindi siya masaya dahil hindi siya kompleto. Naagaw ang atensyon niya nang magsigawan ng mga tao dahil may isang malaking troll na pumasok sa bayan. May nakita siyang babae na inakala niyang mahina kaya agad niyang isinangga ang sarili at pinaalis ang babae. Pero pinatay ng babae ang troll sa pamamagitan ng pag-chop-chop dito. Isa daw pala itong malakas na adventurer. Iyon ang unang pagkakataon na nagkakilala sila ni Rheanet. Nagpasalamat ang babae sa kabutihang loob ni Rick pero nagpasalamat ang lalaki dahil siya ang iniligtas ni Rheanet. Sinabi ng bida na ang lakas ng babae at inakala kung A-rank ito. Pero sinabi ni Rheanet na classes siya na kinagulat ni Rick. Kaya natakot ang lalaki dahil mga legendary ang mga class S na tulad ng kaharap niya. Dahil 1 in a million chance iyon ay nagtanong si Rick kung ano ang masasabi ng kaharap sa kanyang pangarap. Sinabi niyang matanda na siya para maging pinakamalakas na adventurer na tatalo sa legendary monster. May inborn siyang kakayahan na hindi pa niya nadiskubre. Pero posible pa rin kaya na maabot niya ito kahit matanda na. Sumagot si Rheanet na taglay na ni Rick ang unang kailangan ng pagiging adventurer na katapangan. Ngunit base sa prinsipyo na kailangan para maging adventurer ay 0 ang chance ng bida na maging adventurer dahil nalagpasan na niya ang puberty period. Nawala ang motivation ng bida na sinabing alam na ito. Saka nagbiro na lang na mag-date sila ni Rheanet na alam din niyang imposible. Pero nagulat siya nang sumagot ito na pwede siya bukas. Kaya naging masaya ang bida sa pagtatrabaho nito at parang iba daw siyang tao na hindi kilala ni Alisa. Maging si Zaid ay nanibago din sa kanya. Masayang-masaya siyang naglalakad para mag-date sila ni Rheanet nang maistorbo dahil may dumating daw na halimaw. Pinuntahan niya si Rheanet at nakitang nakapatay na ito ng maraming mga halimaw. At feeling ng bida ay dapat matakot ito sa babae. Dumating ang mas maraming mga troll na pasilip-silip pa daw sa mga puno. Kaya sinabi ni Rheanet kay Rick na tumabi muna ito na ginawa ng lalaki. Nang ayos na ay inilabas ni Rheanet ang mga armas nitong mga karayom at ginamit sa mga naglalakihang mga troll na kanyang madaling pinagahati-hati. Kitang-kita ni Rick ang high-level na lakas ni Rheanet na hindi niya alam kung paano ilarawan. Biglang natigilan ng babae kaya nagtanong ang bida. Nakaramdam ng kakaibang takot ang napasigaw na Rheanet dahil naalala ang nakaraan nito nang inatake sila ng isang malakas na halimaw. Lumapit si Rick at sinabi ni Rheanet na may paparating. Umatake ang isang halimaw na inatake ni Zaid gamit ng malaking palakol.
Saka sinabi kay Rick na bakit sila nag-date sa monster-infested area na iyon. Dumating ang dalawa pang adventurers na palagi nilang nakikita sa opisina. At madali lang pinatay ng mga ito ang ilang mga halimaw na umatake gamit ng kani-kanilang skill. Kaya believe naman si Rick sa buhay adventurers. Sinabi ni Rhayanet na umalis na si Rick dahil delikado. Sumagot ang bida na naroon naman ang mga malalakas na B-rank adventurers. Pero sinabi ni Rhayanet na may paparating na dragon na mas malakas sa kanila. At ito ang kahinaan ni Rhayanet dahil sa trauma sa nakalipas. Dumating nga ang isang malaking dragon na lumilipad sa ere. Kaya hindi makapaniwala sina Zaid at ng mga kasama nitong rank B adventurers na nagpunta ng bayan ng isang malakas na halimaw. Lumapag ito na tinignan ng paligid. Kaya natakot ang mage na biglang nagpatama ng fire magic sa mukha ng dragon na hindi nasaktan. Sa pag-ungol lang nito ay natamba ang mga nasaktan na adventurers kasama ng bida. Kaya sinabi ni Zaid na tumakbo na sila para sa kanilang buhay. Pero nalaman nilang gumawa pala ng trap ang dragon at naikulong sila doon. Pinipilit nilang makaalis pero matibay ang barrier kaya sinabi ni Zaid na matitigok sila doon. Dahil dito ay nagpunta si Rick sa harap para harapin ang dragon. Sinabi niyang kung mamamatay din lang sila ay haharapin na lang niya ang dragon ng buong tapang para kahit paano ay maging adventurer na din siya. Pero sa isip niya ay alam niyang wala siyang laban sa dragon. Nag-aapoy daw ang puso niya kahit nakakaramdam ng takot. Pumulot siya ng bato at binato ang dragon. Kaya nabigyan ng lakas ng loob ang mga Class B na hindi daw papatalo sa receptionist. Kaya umatake din ang mga ito kahit na mahina ang pag-atake nila at parang langaw lang sa dragon. Nagbuga ang dragon ng malakas na apoy kaya gumamit ng harden ng spell si Zaid. Pero kulang pa rin ito at nasaktan silang lahat na bumagsak. Sinabi ni Rhayanet kung hindi lang dragon ang kalaban nila ay iligtas niya silang lahat. Tumayo pa rin si Rick kahit na mahina na muling pinuntahan ang harapan ng dragon na mukhang pitbull. Hindi daw niya tatalikuran ang pangarap. Inipit lang siya ng dragon at naging alikabok kaya inakala ng mga kasamang adventurers kung patay na ito. Pero sa oras na iyon ay na-activate ang natutulog na power sa loob ng bida. Muli siyang bumangon na binuhat ang paa ng dragon na sinuntok. Saka nag-ilaw ang katawan na nakita ng mga kasama. Masaya si Rick dahil nabuhay din ang kanyang naitago na lakas. Nais daw niya itong masubukan kaya gagawing punch-in bag ang dragon. Nagbuga ng malakas na apoy ang dragon na sinangga ng enerhiya ng bida. Naglabas pa ng mas malakas na klase ng apoy ang dragon pero wala pa rin. Nalaman ni Rick ang brute valor power nito at sinuntok ng malakas ang dragon. Kaya bumagsak ang malaking dragon na wala ng ulo. Dahil dito ay hindi makapaniwala ang mga adventurers sa nakita. Tapos bumagsak ang nawalan ng malay na bida. Nagising siyang nasa kama na binabantayan ni Rhayanet. Sinabi ni Rhayanet na akala nila kung hindi na makakaligtas ang bida pero nabuhay naman ito pagkatapos ng 1 linggo na pagtulog. Sinabi pa ni Rhayanet na inutusan siya ng kanyang kaparty na imbitahan ng lalaki sa kanilang grupo. Dahil nasa kanya daw ang katangian na nais nila at magkakatulad sila ng pangarap na malabanan ang pinakamalakas na halimaw sa legend na akala ng marami kung hindi totoo. Dahil sa narinig ay napaiyak si Rick dahil sa wakas ay matutupad pa rin niya ang pangarap kahit na matanda na siya. Balik sa kasalukuyan ay nakapasa na si Rick at naging isang opisyal na adventurer. At masaya para sa sarili. Isang araw ay naglalakad si Lynx dahil hinahanap ang tahanan ng mga bida. Dahil nag-usap pala sila sa hospital noon at nagkasando na pupuntahan sila ni Lynx sa kanilang tahanan. Kaya hindi may pinta ang mukha ng bida. Nakita naman ni Lynx ang castle ayon sa mapa pero hindi siya sigurado dahil nakakatakot ang itsura. Kumatok siya sa pinto at pinagbuksan naman siya ni Rick. Nakita niyang maganda naman pala sa loob at walang nakitang halimaw sa daan. Kaya nagtanong siya kung bakit kailangan pa niyang magsuot ng armor. Pero seryosong sinabi ni Rick na kailangan niya ito. Pagpasok sa mansion ay binati sila ni Rhayanet na naroon. Kumaway-kaway din ang batang si Drackle na nakangiti kaya naisip ni Lynx na gusto din itong maging ganun ng anak na babae. Biglang naglabas ng level 6 magic spell si Drackle na kinabahala ni Lynx. Pero iniligtas siya ni Rick at yung pader ang nawasak. Sinabi ni Rick na huwag maglaro ng magic spell sa loob ng bahay si Drackle pero sinabi ng bata na miss na daw kalaro ang bida. Sinabi ni Rhayanet na ibabawas sa pagkain ng bata ang halaga ng sinira niya. Kaya nalintikan ng bata na kaagad humingi ng paumanhin kay Rhayanet. Nagpaalam muna saglit si Rick kay Lynx na makikipaglaro lang saglit kay Drackle para hindi maging agresibo. Sinabihan naman ni Rhayanet si Lynx na pwede siyang mag-ikot-ikot muna. Kaya namasyal nga si Lynx at pinuntahan si Miss Et na busy sa paggawa ng mga armas nito. Nagkakilala sila at nagtanong si Lynx kung anong ginagawa ni Miss Et. Kaya ipinasubok ni Miss Et ang ginawa nitong rocket launcher kay Lynx na walang idea kung ano ito. Kinalabit niya ang gatilyo ayon sa instructions ni Miss Et. Nagulat siyang naitapon sa recoil ng armas saka din sumabog ang lupa na kinaroroonan ng target practice.
Kaya naisip ni Lynx na kapag naimas produce ang kanyan ay mapapalitan ang takbo ng labanan doon. Naglalakad siya nang mapansin ang isang kwarto na sinilip at nakita ang orc na sinabing kung gusto niya pwede siyang pumasok. Pumasok nga siya at nakita ang napakaraming mga libro. Ito daw ang paboritong gawin ni Ash Orc kaya naiisip ni Lynx na napakatalino ng orc. Nang malaman ni Lynx na ito ang nagtuturo kay Rick ay gusto din itong matuto. At dahil nakita ni Ash Orc na tulad ng mga mata noon ni Rick ang ekspresyon ni Lynx ay pumayag nga siya. Nagulat si Rick nang sabihin ni Miss Et na nagpunta ng bundok si Lynx kasama si Ash Orc. Kaya labis ang pag-alala nito. Ipinakita nga si Lynx na hinila ng mabibigat na iron chain sa paa at nahulog sa bangin. Akala niya kung patay na siya pero sa katawan ng malaking baboy damo siya bumagsak. Buhat-buhat ito ni Rheanet na sinabing kakainin nila ito mamaya. Nagpasalamat si Lynx dahil kung wala si Rheanet ay patay na sana ito. Sumagot si Rheanet na iyong pagsasanay na iyon din ang maraming beses na ikinamatay ni Rick. Tapos nalintikan pang lalo si Lynx nang dumating si Ash Orc na sinabing ituloy nila ang training. Sakahin nila ang matanda na walang magawa. Kalaunan ay masaya si Lynx na buhay pa siya. Kaya sumagot si Rick na huwag maniwala si Lynx kapag sinabi ng tatlo na magsasanay lang sila ng magaan. Dahil tiyak na mamamatay siya. Naroon lang pala ang tatlo. Sinabi ni Drackle na gusto ding makipaglaro sa bisita ni Rick pero ayaw ng bida dahil baka maging letsyon ito. Pero sinabi ni Miss Et na kasalanan din ni Rick dahil siya naman ang umimbita kay Lynx doon. Kalaunan ay pinaghanda sila ng tea ni Rheanet. At pag-alis ng babae ay nagtanong si Lynx kung kamusta ang relasyon nilang dalawa. Pero sinabi ng bida na walang opisyal na sila lalo na at matanda na ang lalaki. Pero nang sinabi ni Lynx na 20 taon ng agwat nila ng asawa ay nais nang maniwala ni Rick. Pagkatapos ay kumain na sila sa hapunan. At doon ay pinuri ni Lynx ang galing ni Rheanet sa pagluluto. Sarap na sarap din si Drackle na maraming kinain. Humingi ng alak pa si Miss Et. Kaya sinabi ni Ash Orc kung saan nakalagay ang masarap nilang alak na sinibon naman ni Rheanet na kukunin kaagad. Saka ito naglakad. Ibinulong ni Lynx kay Rick na iyon na ang tamang pagkakataon niya para dumiskarte. Samahan niya sa trabaho si Rheanet para magkalapit ang loob nila. Kaya agad namang tumayo ang bida para samahan si Rheanet. Nang sila na lang ay nagtanong si Lynx sa orc at elf kung gaano kalakas ang inborn skill ni Rick dahil gusto itong makitang lumaban. Sinabi ni Ash Orc na kahit hindi gamitin ni Rick ang inborn skill nito ay class S level na siya. Pero kapag na-activate ito ay posible na mas maging malakas pa ito sa kanila. Ibinahagi ng mga class S ang tungkol sa magic jewels na 6 stones. Nag-a-activate daw ito kada 200 years at ito ang nagbubukas ng pinto sa kinaroroonan ng pinakamalakas na halimaw ayon sa legend na nababasa nila sa libro. At ito ang layunin nilang lahat na kalabanin. Wala daw gaanong idea si Lynx tungkol dito pero dahil alam niyang seryoso ang mga kaharap ay magpapatulong siya sa confidential department. Ipinakita ang isang sexy na babaeng janitor. Nagrereklamo ito dahil bakit daw siya inilagay sa posisyon na iyon imbes na maging adventurer sana. Natigilan siya nang makita sina Ash Orc, Drackle at Rick na kinakausap ang guildmaster na hindi mapakali dahil hindi nito maibigay ang quest na hinihiling ng mga bida. Overqualified na kasi sila para sa trabaho na iyon. Pero may loophole na kailangan lang nilang may makasama na mas mahina. Kaya agad nilapitan ng guildmaster si Ray at sinabing ito ang magiging kasama sa hunting party. Hindi naman nagpakyeme ang janitor na nagpakilala at sinabing sasamahan ang mga adventurers. Sa gubat ay nagtanong ito kung ano ang hinahanap ng mga bida. Kaya sinabi ni Rick na may hinahanap silang mahalagang bato. Sinabi ni Ray na kahit rank F lang siya ay poprotektahan ang mga kasama kapag may umatake na halimaw. Nalaman din itong kaka-promote lang ni Rick sa rank E kaya alam na niyang late bloomer ito. Sa mansion naman ay kasama ni Miss Et si Rheanet na naglilinis ng bintana. Dahil manyak ito ay nagbalak na makita ang kulay ng panty ni Rheanet kaya gumamit siya ng ginawang manual na invisible vacuum. Hinaypan niya ng hinaypan ang palda ni Rheanet na unti-unting tumataas. Pero biglang nawala ang babae at nasa likod na niya na tinitignan ng screen. Kunwari pinuri ni Rheanet ang device na ginawa ni Miss Et pero pag alis niya ay nahati na ito at nasira. Balik sa gubat ay nakakita sila ng wyvern na kumakain ng oso kaya natakot si Ray na nagtaka dahil dapat ay tumatakbo na sana sila. Nagtago ito sa puno na sinabing kapag nagtawag pa ito ng mas maraming mga kasama ay mas problema nila. Lumapit si Ash Orc sa wyvern na sinuntok sa ulo kaya naitapon. Pero sinabi ni Ray na magtatawag ito ng mga kasama saka nagdaldal. Kaya sinabi ni Ash Orc na paalisin na ito ni Rick. Kaya tinawag ni Rick ang babae na umalis na sila doon. Sa daan ay naiinis si Ray dahil hindi daw siya sinabihan sa balak ng mga bida. Kaya natawang nagbiro si Rick na sinabi naman ng babae kanina na malakas siya. Biglang may nahulog na wyvern sa tabi nila na kinagulantang ng babae. Saka siya napatanong kung anong nangyayari. Ipinakitang marami pang mga wyvern ang naitatapon dahil sinusuntok ito ni Ash Orc at ginagamitan ng hangin at apoy na mahika ni Drackle.
Kaya mas namangha si Ray sa layo ng pinagmulan ng naitapon na dragon. Mabilis na hinablot at binuhat ni Rick si Ray nang may umatake na wyvern. Isa itong red wyvern na halos kasing lakas ng isang dragon at mahihirapan daw kahit A-rank ang lalaban dito. Sinabi ng babae na tumakbo na sila kaagad. Kaya sinabi ni Rick na tumakas na ang babae paalis doon. May nais kasing subukan ng bida kaya naglakad siya palapit sa wyvern. Dahil hindi tumatakbo si Rick ay tumayo din si Ray na sinabing sasamahan na nga lang si Rick na labanan ng halimaw kahit mahina pa lang siya. Sinabi niyang kahit temporary na magkasama sila sa party ay hindi niya iiwanan si Rick tulad ng idol niyang legendary hero na si Yamato na hindi iniiwan ng mga kasama. Kaya napangiti si Rick. Nag-uusal pa lang ng incantation spell si Ray para support ng bida. Pero sinuntok na ni Rick ang red na wyvern at natanggal ang malaki nitong ulo. Kaya napasigaw na parang kambing sa gulat si Ray. Kalaunan ay balik sa pagmap si Ray na iniisip pa rin ang nangyari kahapon ng kasama ang mga bida. Sinabi nito sa guildmaster ang nasaksihan. Nakita niyang kinuha ng mga bida ang isang bangkay ng wyvern para daw gawing masarap na pagkain. Kaya first time niyang malaman na kinakain din pala ang mga wyvern. Ipinaliwanag ng guildmaster na S-rank heroes kasi ang mga nakasama niya. At hindi tulad nila na mga normal na tao lang. Nagtanong si Ray kung pwede din siyang maging S-rank balang araw kaya hindi alam ng boss kung nakikinig ito. Saka din agad na umalis si Ray para mag-training para daw maging class S din balang araw. Samantala sa kinaroroonan ng mga bida ay may nakuha silang isang magic stone na ipina-analyze kay Mizet. Kaya nag-cast ng earth map spell ang lalaki at nakita nila ang mapa ng isang malawak na syudad. Iyon daw ang bansa kung saan nagkakasalubong ang mga malalakas na nilalang sa pakikipaglaban. Ipinakita ang isang kaharian noon sa disyerto kung saan ang hari nitong si Alexander ay nagtayo ng isang coliseum. Nagdaos sila ng tournament kung saan 10,000 laban ang panalo ni Alexander. At mula noon ay nakilala ang kaharian na iyon bilang Kingdom of Heractopia. Pinuntahan nila ang bayan at sinubukang magtanong sa isang lalaki. Pero natakot ito nang makita ang orc kaya tumakbo. Nakita nila ang isang punk na inaaya ang isang babae na magpunta sila ng isang motel. Lumapit si Ash Orc at nais lang sanang magtanong na kinagulat ng dalawa. Pero mayabang ang kalbo na hinamon si Ash Orc na maglaban sila. Nagpunta sila ng isang sulok at muling lumabas na buhat na ng orc ang tulad niyang kalbo. Kaya nang magtatanong na si Ash Orc ay boss ang tawag ng kalbo at willing din ang babaeng pusa na tumulong. Ipinakita nila ang magic stone mula sa maliit na box at napahanga ang dalawa sa nakitang magandang malaking jolens. Nagtanong sila kung may nakita silang ganun doon. Parang pamilyar daw ito para kay Milcia pero iniisip pa rin niya kung saan niya ito nakita. Naagaw ang pansin nila nang magkumpulan ng mga tao at may sumigaw na umpisa na ng celebration ng Kingfish Tournament. Walang idea ang mga bida tungkol doon kaya sinabi ni Gold at Milcia na nagdarao sila kada taon ng tournament at mahigit kalahating milyon na tao ang dumarating para mapanood ito. Saka ipinakita ang champion nila ng 3 taon na si Kerwin. Kasama ito sa parada na nagaganap at idol ito ng maraming mga tao. Napasigaw sina Gold at Milcia na kinagulat ni Rick na nagtanong. Kaya itinuro ni Milcia ang hinahanap nilang magic stone na nakadikit sa belt na suot ni Kerwin. Kaya napasigaw din si Rick. Matapos ang parada ay sinabi ni Kerwin na inaasahan ng mga tao na darating sa tournament. Pumasok sa isang gym si Kerwin na binati ng kasama nitong matanda. Hindi alam ni Kerwin kung may sasali sa tournament na sapat ang lakas para matalo siya kaya para itong malungkot. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok ang 3 bida. Kaya sinabi ng matanda na walang galang daw na basta na lang silang pumasok doon. Iniiwasan ni Rick na magdulot ng hindi nila pagkakaunawaan. Pero lumapit si Ash Orc at diretsahang sinabi na naroon sila para kunin ang belt na iyon. Kaya inakala ng manager na nais itong nakawin ng 3 na agad pinawi ni Rick. Nagpaliwanag si Ash Orc na dating pag-aari ng kasama nila ang gem na nakalagay sa belt. At trabaho nilang kunin ito kahit anong mangyari dahil ilang taon na nila itong hinahanap. Kapag nakuha daw nila ang gem ay ibabalik din ang belt kasama ng anumang kasing halaga ng gem. Nainis ang matanda na tatawag sana ng mga magpapalabas sa 3. Pero agad na tumayo si Kerwin na sinabing hindi nagsisinungaling ang mga kaharap. Dahil may kakayahan siyang makaamoy ng sinungaling at hindi. Naiintindihan daw ni Kerwin ang hangarin ng mga kaharap. Pero dahil sinisimbolo ng belt na iyon ang lahat ng tao sa kaharian ng Heractopia ay isang paraan lang makukuha ng mga bida ang belt. At iyon ay sa pamamagitan ng pagiging champion sa tournament. Naintindihan na ito kaagad ni Ash Orc na tumalikod para aalis na. Nagreklamo ang bida pero sinabi ng orc na tapos nang magsalita ang champion. Pag-alis ng mga bida ay sinabi ni Kerwin na kapag hindi niya pinigilan ng matanda kanina sa pagtawag ng magpapaalis sa mga bisita ay mamamatay ang mga mahina sa kwarto na iyon. Sinabi ni Kerwin na si Rhaenyra ay napakalakas na ng aura na inilalabas nito. Si Rick naman na parang simple lang ay isa ding wildcard na batak ang katawan sa pagsasanay.
At ang pinakamalakas sa kanilang tatlo ay walang iba kundi ang orc na kina-excite pa ni Kerwin. Sinabi ni Ash Orc na sasali sila sa tournament para makuha ang belt. Pero bago sila makasali sa official match ay kailangan muna nilang lampasan ang preliminary rounds at matalo ang mga kasali doon. Sa East papasok si Ash Orc samantalang sa West naman papasok si Rick. Nagtanong ang bida kung ayos lang bang mag-isa ang orc. Sumagot itong may kinuha na siyang guide. Saka din dumating si Gold dala ng isang karwahe na bagong car wash lang kaya napanganga si Rick. Kalaunan pa ay sinabi ni Rheanet na para makapasok sa tournament ay kailangan din ni Rick na pumasa sa isang mock test. At ayos lang ito sa bida. Sa ring ay sinabi ng examiner kay Rick na lalabanan niya ang isa ding bagong fighter. Nagtanong ang bida kung malakas ba ito at sumagot ang examiner na nanalo daw ito sa lahat ng kinalaban doon. Pumasok ang lalabanan niyang fighter na babae na nagpakilalang si Lightspeed. Pero paglingon ng bida ay ito lang pala si Angelica na nawala ang yabang nang makitang si Rick ang makakalaban. Dalawang audience ang paborito si Angelica dahil chicks ito. Kaso nga lang daw ay flat-chested. Nagtanong si Angelica kung anong ginagawa ni Rick doon. Pero yun din ang tanong ni Rick. Inakala pa ni Rick kung naroon din sina Fried at Raster sa paligid. Ngunit sumagot si Angelica na siya lang ang naroon. Sa isip ni Angelica ay lagot siya dahil kalaban niya ang tumalo sa kuya niyang rank A adventurer. Nagmumukhang mahina pa rin si Rick pero hindi daw siya pwedeng mag-relax at maliitin ito tulad ng dati. Balak niyang pag-start pa lang ay umatake ng mabilisan. Pero sa isang iglap ay siya ang natamba sa lupa. Tumayo siyang inakala kung natamba lang. Pero muling may pumatid sa paa niya kaya siya napadapa. Naghinala si Angelica at tama siya dahil sinabi ni Rick na may bago siyang na-master na technique. Ito daw ang pagpatid sa kalaban ng walang tigil hanggang sumuko na ito sa laban kaya pinagpawisan ng babae. Naisip ni Angelica na mabilis na siya pero mas mabilis na naman si Rick kahit na 40 plus na ito. Sinubukan pa ni Angelica na umatras para hindi mapatid ni Rick. Pero pagtakbo lang niya kaunti ay muli siyang napatid at bagsak ulit sa harapan ng bida na sinasabing mahirap matimingan si Angelica dahil mabilis ito. Tumayo si Angelica na hindi pa rin sumusuko. Pero muli itong na-leg sweep ni Rick at bagsak pa rin ang babae. Nagtanong si Rick kung lalaban pa rin ba si Angelica. Kaya sumagot ang babae na hindi pa rin siya aatras. Kaya nang magposisyon na ulit si Rick na susuntukin ang babae ay kaagad na isinuko ni Angelica ang bataan. Kaya napanganga si Rick na sinabi ng examiner na panalo. Sa labas ay masaya si Rick na nakapasa na sa mock test, nang lapitan sila ni Angelica na nagtanong kung anong ginagawa doon at bakit kailangan daw niyang abusuhin ang babae bago talunin. Kaya sinabi ng bida na huwag itong maingay baka pag-isipan siya ng masama. Kaya inimbita na lang ni Rick si Angelica na kumain. Sakto naman na ang kainan na iyon ay pag-aari ng pamilya ni Milcia kaya libre ang pagkain nila. Pero nalungkot ito nang makitang wala doon si Ash Orc na sinabi ng bida na nasa kabilang bahagi ng city. Nang magtanong pa sila kay Angelica kung anong ginagawa doon ay sinabi ng chicks na gusto nitong manalo sa tournament. Naroon na daw siya pagkatapos ng mock exam ni Rick noon. Hindi makapaniwala si Angelica nang malaman na nais din ni Rick na sumali sa tournament sa parehong taon na iyon. Pero sinabi ng babae na imposible itong mangyari. Kaya nagtanong ang dalawa. Ipinaliwanag ni Angelica na bago makasali ang sino man sa official tournament ay kailangan muna niyang manalo ng 40 fights sa preliminary bouts. At entry pa lang iyon para sa league competition. May 2 linggo lang na natira bago ang simula nito at imposible na magawa ni Rick na mahabol ang kota na kailangan niya sa maikling panahon. Kaya nabahala ang bida na napaka-hektak pala ng schedule niya. Sinabi ni Rheanet na pwede nilang matapos ito sa loob ng 4 na araw. Kaya sinabi ni Angelica na sayang ang laway sa pagpapaliwanag. Bago ng unang laban ni Rick ay sinabihan siya ng staff na mag-ingat sa kakalabanin nito dahil ilang beses nang nahuli na gumagamit ito ng armas na hindi nakita ng security. Sa ring ay nakaharap ni Rick ang lalabanan na si Albert. Sa isip naman ni Albert ay parang mahina daw ang kaharap sabay kuha ng armas nitong itinago sa takong ng sapatos. Sinimulan ng referee ang laban. Kaya naglakad naman si Albert palapit kay Rick saka itinapon ang jacket sa mukha ng bida para mabulag ito. Agad siyang sumuntok gamit ng impact stone kaya nagkaroon ng pagsabog. Inakala ni Albert na panalo na pero napasigaw nang makitang nasira ang kamay niya. Sinabi ni Rick na mag-ingat ito sa paggamit ng impact stone dahil pwedeng masira ang sariling kamay. Pero sa isip ni Albert ay sinusuntok niya ang mga bato. Lumapit naman ang bida at siya ang nagbigay ng malakas na suntok sa tabi ni Albert. Ramdam ni Albert ang lakas ng shockwave ng suntok ng bida. Kaya bagsak ang natalo na Albert. At nanalo ang bida. Samantala ay ipinakita naman ng isang malakas na nilalang na malakas din sa pagromansa ng babae. Nagising siya nang may kumatok na agad niyang pinagbuksan. Sinabi ng dumating sa Lizardman na oras na para sa trabaho. Kaya naging mabagsik naman ang ekspresyon ng butiki. Kung gusto mo ng part 2 ay paki-like na ang ating video para makapagpatuloy lang tayo sa pag-upload ng ganitong mga content.
At kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda. Salamat po sa inyong panonood at mabuhay po kayo.